Ito kasi ang sinabi, Ma'am, nabanggit ni oh, Jose ito, Claire Castro na kaya ito daw kasi ang sinabi ni Pangulong Duterte tungkol kay Claire Castro na talaga namang masakit. Ang sakit naman talaga nito. nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Ah, lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat. Biktima daw ng fake news kaya bumaba ang rating ni Bongbong. Tangina, Bongbong, anday mo ng vlogger. Sabi dun sa lumabas na nag-leak na dokumento na Oplan Hofus, puta nagbabayad kayo ng ano. Di umano ito hindi ko alam kung totoo to. Hindi pero dun sa lumabas na dokumento, it says there 9 billion pesos yung ginagamit ninyo para sa propaganda, pabagsakin tong mga to. So, kung meron biktima ng fake news dito, si BP Sara yun. Kesyo may lalaki, may basketball player daw na jowa, na ganito, na ganyan, na lover, may ano daw, ano yan, may kalaguyo na babae daw ito, pamilyado to, may mga anak. Alam mo yun, ang dami yung fake news na ipinalabas dito kay VP. Ano pa sinabi ni Trillanes dito kay VP na sangkot daw to sa DDS, war on drugs, kung ano. Ang dami yung, kumbaga, kung fake news at fake news lang, sa sobrang daming fake news na ibinato nyo sa mga Duterte, ni wala kayong napatunayan kahit na isa. Kaya nga naging naging bulletproof itong mga to sa fake news eh. Dahil na rin sa inyo kasi nakakatawa na talaga yung mga ibinibintang nyo sa pamilyang ito just for you to eliminate them? Negative. The Filipino people gathered for PRRD to run for president. And more Filipinos rallied behind this person. Actually, pinakamalaking ang boto na nakuha nito at 32 million sa history ng politika sa Pilipinas eh. So ganun kagusto ng tao to. No matter how much money you spend para pabagsakin si VP, hindi. Kaya nga sinasabi nito, lahat naman tayo biktima ng fake news eh. O pwede ko rin bang sabihin na yung 61% ko is because of fake news? Na if wala lang sanang fake news, baka 100% yan? Do you think so? Can I also use the same mathematics or the same logic that this stupid Claire Castro is using? Siyempre, hindi. Applicable lang sa kanila yun. Sila lang yung bagsak eh. Di ba? Biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro. Oh, so kita mo. Si VP Sara, when being asked about Franz Castro, dahil alam niya na Claire Castro, when being asked about Claire Castro, dahil alam ni VP Sara Duterte na si Claire Castro, walang kwentang tao, bopols, aso, did she even bother answering the stupid explanation of Castro? Bobo na nga yung explanation eh. Ano mo pa? Bobo na yung explanation, tapos patutunayan mo pa. Matalino naman ng tao. Alam naman ng tao na puro kabalbalan lang tong sinasabi ni Claire Castro. Kaya nga dito mo makikita na yung difference between Claire Castro, a lawyer Claire Castro, and a lawyer VP Inday Sara Duterte. The difference between the two of them is si VP Sara knows when to open her mouth. Alam niyo kung kailan siya magsasalita. Marunong siyang tumiming. He knows or she knows kung ano yung sasabihin niyang salita. And it can trigger them. Sabi ko kasi, the tambalos-los thing, it's been hanggang ngayon, tambalos-los pa rin ang tawag kay Romualdez because of her. So, ang daming trendsetter kasi to eh. Yun ang so pag pinatulan niya si Claire Castro, alam mo yung ihalintulad niya si Claire Castro kay Franz Castro na isang komunista, na child abuser. Para ikumpara ka doon, putang ina, para kayong kinumpara sa ipis. So,
Simple lang ang sagot ni VP. She can answer intelligently para may maisagot yung isa. Anong sabi nito? Kasi meron akong experience sa isa pang Castro wala rin sinabing matino yung tao na yun. So, ibig sabihin, yung sinasabi nito ni Claire, hindi matino. Abogado, tas sasabihan ka na ganun? Abogado ka, sasabihin na hindi ka matino? Na parehas lang kayo ng puno na pinanggalingan ni Franz Castro? Nakita mo gano'ng kabobo si Franz Castro sa mga inquiry sa Kongreso? Nakita mo gano'ng kabobo si Franz Castro sa debate? Nakita mo gano'ng kabobo si Franz Castro nung kausap niya yung Facebook people diyan sa Congress? She can't even articulate yung English niya nang maayos, considering that first, she's a teacher, second, mambabatas siya. So, kung mahina kang mag-deliver ng English, mahina ang comprehension mo sa English. So, paano ka nakakapagbalangkas ng batas at paano ka mag-i-interpret ng batas? Though, ang interpretation po ng batas, it's up for the Supreme Court. Yun lang ang dapat nag-i-interpret ng batas. But what I'm saying is, ipis, aso, ang tingin ni Inday Sara kay Claire Castro, kaya hindi niya na sinagot yung sinabi ng kupal na ito at isang patutsada lang yung binitawan niya. I don't know if they're relative or kung relative sila or not. Pero mukhang, by the looks of it, mukhang galing lang sila sa isang puno. Pero itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Ang sakit nun, mga bossing. Utang ina, sobrang sakit nun, mga boss. Grabe yun. Para sabihan ka na gano'n, na ikaw ay kaparehas ng utak, ng kalibre, ng pagkatao ni Franz Castro, putang ina, para kang hinalintulad sa ipis na may ketong. Tangina. Anak ng tinapay talaga naman. Di ba? Para kang hinalintulad sa ipis na may ketong. Putya yan, nakakadiri ka, Claire. Imaginein mo, ultimong si VP Sara, ayaw ka na niyang ayaw ka na niyang ayaw ka na niyang pag-usapan dahil wala kang kwentang tao. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at